Ang total solar eclipse na magaganap sa April 8, 2024 ay nakakuha ng atensyon sa internet at social media at maging sa buong mundo. Bakit pinag-uusapan ito ng maraming tao ngayon? Bakit sinasabing kakaiba ito sa lahat ng panahon? Ano ang kaugnayan nito sa mga huling araw? Ano nga ba ang total solar eclipse? Ang total solar eclipse ay isang celestial event kung saan ang buwan ay dumadaan sa pagitan ng araw at earth at hinaharangan ang buong bahagi ng araw, kung saan ay makakaranas ng kabuuhang kadiliman na parang madaling araw o dapit hapon. Sa buwan ng April 8, 2024, ang lahat ng North America at Central America ay makakaranas ng total solar eclipse. Alam nating maraming beses nang nangyari ang solar eclipse sa ating mundo at hindi lamang ito ang unang pagkakataon. Ayon sa NASA, eksaktong 6 na taon, 7 buwan at 18 days nang magkaroon din ng parehong uri ng total solar eclipse sa Mexico, US at Canada noong August 2017. Ngunit sinasabi ng mga tao na ang solar eclipse na magaganap ngayong 2024 ay kakaiba at nakatakdang maging isang pangunahing kaganapan sa mundo. Sa katunayan, ang North at Central America ay naghahanda na para sa isang kabuuhang solar eclipse. Ang social media, mga news outlet at mga sayentipikong website ay puno ng impormasyon, mga hula at mga tip para sa paparating na kaganapan. Ayon pa sa ilang balita, sinasabing kailangan daw maghanda tulad ng mga pagkain, tubig, gamot at ilang pangunahing pangangailangan sa paparating na solar eclipse. Bukod pa riyan, ay may mga ilang paaralan na rin sa Amerika ang nag-cancel ng klase para sa solar eclipse at dahil dito marami ang mga tao ang natakot. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit magiging mas kakaiba ang total solar eclipse sa April 8, 2024. Number 1. Ito ang magiging pinakamahaba at matagal na solar eclipse sa US mula noong 1806. Sinasabing ito ay kakaiba dahil ito ang magiging pinakamahabang total solar eclipse sa US mula sa loob ng 20 years. Kung ikukumpara sa huling kabuuhang eclipse na nangyari sa Amerika noong 2017, ang total eclipse sa taong 2024 ay tatagal ng mas mahaba. Ito ay tatagal ng halos 4.5 minuto. Iyon ay halos 2 minutong mas mahaba kaysa sa Great American Eclipse ng 2017. Ang lahat ng iyon ay nangangahulugan na ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa mga tagamasid at mga sayentipiko. Number 2. Ito ang magiging pinakamadilim na total solar eclipse sa US sa loob ng 217 years. Ang total solar eclipse sa April 8 ay ang pinakamadilim. Ang antas ng kadiliman ay isang function ng magnitude ng isang solar eclipse, ang bahagi ng diameter ng araw na natakpan ng buwan na nakakaapekto sa lapad ng landas ng kabuuhan. Noong 2017, ang magnitude ay 1.3 at ang landas ng kabuuhan ay humigit kumulang 17 miles ang lapad. Sapat na dumilim ang langit para makita ang Venus. Sa paparating na April 8, ang magnitude ay magiging 1.5 at ang landas ng kabuuhan ay humigit kumulang 115 miles ang lapad, kung saan ay makikita na ang Jupiter pati na rin ang Venus. Number 3. Makikita ang isang kometa sa panahon ng total eclipse. Kasabay ng solar eclipse ay ang pagdaan ng Devil Comet sa ating mundo. Tinawag itong Devil Comet dahil sa itsura nito na may sungay na tulad ng demonyo. Ang isang hindi pangkaraniwang may sungay na kometa ay kapansin-pansin. Inaasahan ng mga astronomo na ang tinatawag na Devil Comet ay dadaan kasabay ng pambihirang panahon ng solar eclipse sa April 8. Sinasabi na kung sakaling ito ay tatama sa ating mundo, ito ay lilikha ng napakalaking pagkasira at pinsala. Ito na daw marahil ang senyales na malapit ng maganap ang Great Tribulation, kaya't sinasabi na mas kakaiba ito sa mga nagdaang solar eclipse na naganap sa mundo. Number 4. Tanda ng paghatol ng Diyos. Nire-relate ng mga tao ang paparating na solar eclipse sa paghatol ng Panginoon sa Amerika at maging sa buong mundo. Ang eclipse na ito ay inihambing sa biblikal na kwento ni Jonas na isinugo ng Diyos upang mangaral sa Ninive. Ipinahayag ni Jonas ang darating na paghuhukom sa lungsod na iyon. Ang Ninive ay kilala sa Biblia bilang ang kabisera ng lungsod ng Assyria, isang matagal ng kaaway ng Israel. Binanggit sa banal na kasulatan na ang lugar ay tumalikod sa kasalanan sa pamamagitan ng babala ng Diyos. Ang archaeological na si David Wiseman ay nagpakita ng ebidensya mula sa mga natuklasan na talagang naganap ang solar eclipse sa Ninive. Ang kabuuhang solar eclipse sa Ninive sa hilagang Iraq noong Hunyo 15, 763 BCE ay akma sa panahong ito para sa pangangaral ni Jonah. Sa madaling salita, kasabay ng pangangaral ni Jonas ay may mga palatandaan tulad ng eclipse ang naging dahilan upang magsisi ang mga tao sa Ninive.
Dahil dito, may ilang nakapansin na ang mga lugar na dadaanan ng solar eclipse sa taong ito ay nakatakdang mangyari sa 7 lungsod na pinangalanan ni Ninive sa Amerika. Ito umano ay mayroong koneksyon sa Biblia at mga hula sa huling panahon, kaya't sinasabi na ang total solar eclipse na magaganap ay isang babala sa bansang Amerika at sa buong mundo. Pinaniniwalaan na tulad ng Ninive, kailangan ding tumalikod ng mga tao sa kasalanan bago dumating ang paghatol ng Diyos sa ating mundo. Number 5, ang 3 araw ng kadiliman. Bagamat iba-iba ang mga interpretasyon, ang total eclipse sa April 8, 2024 ay iniuugnay din sa 3 days of darkness. Ayon sa ilang mga tao, ang total solar eclipse na magaganap ay magtatagal ng higit pang mga araw, kung saan ay sinasabing dito na magsisimula ang pagkawala ng kuryente, ilaw at internet. Iniuugnay nila ito sa mga propesiya na kilala bilang ang 3 araw ng kadiliman, kung saan pinaniniwalaan na ang paghuhukom ay darating sa lupa at ang mundo ay mababalot ng kadiliman. Ang isa sa mga pinakatanyag na propesiya na iniuugnay sa 3 days of darkness ay mula sa mistikong Italyana na si Anna Maria Taigi. Sinasabi na darating sa buong mundo ang matinding kadiliman na tatagal ng 3 araw at 3 gabi, kung saan ay halos wala nang makikita at ang hangin ay mapupuno ng mga salot. Hindi daw dapat gumamit ng anumang ilaw na gawa ng tao sa kadilimang ito, maliban lamang sa mga holy candle. Pinagbabawala na magbukas ng bintana at tumingin sa labas o umalis ng bahay. Sa 3 araw na ito, ang mga tao ay dapat manatili sa kanilang mga tahanan, magdasal at humingi ng tawad. Marami ang mawawala ng buhay sa pandaigdigang kadilimang iyon, maliban sa iilan na magbabalik loob sa Panginoon. Ang hangin ay mapupuno ng mga demonyo na may mga kahindik-hindik na anyo. Dahil dito, ang ilang mga tao ay labis na nag-alala tungkol sa kaganapang ito, dahil kung ito ay mangyayari tulad ng inilalarawan, ito ay talagang nakakatakot. Ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit sinasabing kakaiba ang solar eclipse na magaganap sa April 8. Mga kapatid, ang total solar eclipse na magaganap sa April 8 ay walang kaugnayan sa judgment ng Panginoon sa mga huling araw. Hindi rin dito magsisimula ang 3 days of darkness na sinasabi ng marami. Tulad ng mga solar eclipse na naganap noon ay katulad din ng solar eclipse na magaganap sa April 8. Ang 3 days of darkness din ay hindi totoo dahil walang sinasabi ang Biblia patungkol dito. Kung meron mang sinasabi ang Biblia sa kadiliman sa mundo, ay malinaw na walang tinukoy na literal na bilang. Sa Biblia, nabanggit na magkakaroon ng kadiliman sa panahon ng kapigatian, ngunit malinaw na walang sinasabing 3 araw. Nagkaroon din ng 3 days of darkness sa panahon ng Biblia, ngunit ito ay naganap na. Ito ay mula sa panahon ni Moises, kung saan nagpadala ang Diyos ng 10 salot, kasama ang 3 araw ng kadiliman sa buong lupain ng Ehipto. Kaya't maaaring kinonekta ng mga tao ang 3 days of darkness sa pangyayaring naganap noon sa Ehipto. Huwag nating katakutan ng total solar eclipse na magaganap. Ang kailangan lamang nating paniwalaan ay ang mga propesiya na nakasulat sa Biblia at hindi ang mga propesiya na base lamang sa mga tao. Maaaring makakita tayo ng mga balitang nakakatakot patungkol dito, ngunit ito ay ginagamit lamang bilang isang pananakot. Bagamat nalaman natin na ang Diyos ay nagbigay ng mga babala sa paghuhukom sa pamamagitan ng mga tanda at mga propeta sa panahon ng Biblia, gayon din siya ay nagbigay ng mga tanda sa mga huling araw ng kanyang pagbabalik, kung saan ay tinutukoy na katapusan ng sanlibutan. Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang langit sa araw na iyon ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, kung saan ang mga bagay sa langit ay malulusaw, gayon din ang pagkagunaw ng daigdig. Mga kapatid, sa kabuuhan, maaaring walang nakakaalam sa mga tanda sa kalangitan kung ito man ay isang tanda sa paghukom o kapahamakan. Malinaw lamang, ito ay maaaring paraan din upang tayo'y magsisi at magbalik loob sa Panginoon bago ang kanyang paghatol. Yamang alam natin na ang pagkawasak ang magiging wakas ng lahat ng bagay sa mundo. Italaga natin ang ating mga sarili at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban habang hinihintay natin ang araw ng Panginoon. Huwag mag-alala at huwag matakot na ang Diyos ay kasama at poprotekta sa gitna ng lahat ng ito kung tayo ay buong pusong mananalangin sa Panginoong Hesukristo. Ang kadiliman ay ang kawalan ng liwanag. Si Jesus ang liwanag ng mundo at walang kadiliman ang kasama niya. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa kabila nito, itinuturing din ng karamihan na ang mga tanda sa kalangitan tulad na lamang ng eclipse ay ang pagpapakita ng kapangyarihan at paghahayag ng Diyos na siya ang may likha ng lahat ng bagay. Sa Awit chapter 19 verse 1, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan, ang ginawa ng kanyang kamay ipinapakita ng kalawakan.
Sadyang ginawa ng Diyos na maganda ang universo para sa pagtuklas at paghahayag ng kanyang sarili tulad ng kagandahan ng isang solar eclipse. Kapag ating nasaksihan ang pinomena tulad ng eclipses, solar man o lunar, maging sa mga planeta at constellation, ang mga celestial na pangyayaring ito ay nagsisilbing mga buhay na alaala ay katibayan sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos para sa atin. Muli mga kapatid, dapat tayong mamuhay sa isang paraan na nasasalamin sa ating buhay. Ang buhay na ito ay lilipas at ang dapat nating higit na pagtuunan ng pansin ay ang paparating na bagong langit at bagong lupa. Ang ating banal at makadiyos na pamumuhay ay dapat na magsilbing patotoo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating tagapagligtas at dapat nating ibahagi sa iba ang tungkol sa Panginoong Hesukristo upang sila'y makatakas sa nakapangingilabot na hantungan ng mga taong tumanggi sa katotohanan. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.